Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-hoodshot pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto, walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag, naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola. Magandang umaga, Karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. September 18, 2025, Thursday. Ako si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana. Maya-maya si parin Jonathan De La Cruz. Good morning sa inyo. Good morning po sa inyong lahat. Mapapanood ang Karambola sa aming news website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live po tayo, Facebook, YouTube. Kung maaari, follow, subscribe, like, share, comment. Naku, napakasaya po ng mga comments dito. Sumali kayo, wala lang pikunan. Marami kasing pasaway dyan eh. Ha? Pero masayang pasaway. Okay? Hindi po burot. Mapapanood din ang Karambola nationwide sa Digital Free TV Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Meron tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite, TV Plus at GMA For the Box. Good morning. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Masama pa rin ang aking ubo eh. Nobody will be spared daw. Kayan. Lahat naman ganun eh. Maganda yan. Magandang mithiin yan. Lahat naman ganun ah. Nobody will be spared. Nobody will be spared. Ayan. Baka maiba na ngayon, bro. So natuloy na po. Yung matagal nang umuugong, pinag-uusap-usapan. Di ba? Ano ba ang gagawin? Dito kay Speaker Martin Romualdez. Okay. Parang pinalalabas niya kahapon, siya ay nag-resign. At siya ay nag-resign. Kumbaga, sariling desisyon niya. Ganun ba yun?
Siyempre, iba ang paniwala Oo, ng mga tao. Eh, sinabihan siya ni President BBM. Resign ka na, bata. Okay. So, ang speech po Pero alam kahapon mo, ni yung, Martin Romualdez, meron daw may napanood akong interview kay Congressman Ronnie Puno yata. Ang ano diyan yung mga tawag dito, yung timeline niyan, hindi resignation kagad, leave of absence lang muna. kaya nga, nag-graduate na Nag-graduate. nag-graduate. Pero hindi mo mapapansin, previous to this, magmula nung nag-speech ang presidente tungkol dyan sa baha. Sa mahiya naman kayo. Sa mahiya naman kayo, August yun, di ba? At sunod-sunod ang events eh. Hindi mo napansin, panay ang build up kay Speaker Martin Romualdez na solid daw ang support sa kanya behind the house. Okay. Bakit kailangan mag-offensive ng campaign na gano'n, na solid ang support sa kanya? Ibig sabihin, meron ng pinag-uusapan na nila ni President BBM yun. Diba? Baka insan. Baka kinakailangan kasi involved ang house eh. Hindi pwedeng iiwas yung involvement ng house diyan sa mga kalokohan na yan dahil po yung mga congressman yung inaakusa. So, di ba, hindi mo nahalata panayang ang media nila, messaging Offensive. nila. Sobrang lakas ng support kay Martin. Di ba? Lumabas pa nga si Ronnie Puno. Biglang-bigla na si Ronnie Puno ay pasok sa eksena. Eh dati naman tahimik yan. Tahimik yan. Kababalik lang naman niya sa politika, sa totoo lang. Mula nung nanalo siyang congressman recently. But they needed they needed a stabilizing image or may reputation. Reputation. Dati ng DILG, dati ng talagang political handler, kay ERAP, di ba? Tsaka kilala yung pangalan, ganun. Eh ngayon nagsasalita si Deputy Speaker yan eh. Deputy Speaker. Wala raw kinalaman si Speaker, dating Speaker Martin Romualdez, dun sa mga insertion na nangyari sa 2025. Okay. Shall we just take his word for it? Small committee ang nangyari na nabawasan pa. Hindi, sinasabi niya, si Chis Escudero, si Poe, at saka si Saldico, kami gagagawa. Oo. Anong ginawa ni Martin? Ang tinatanong naman. Hindi rin daw siya umattend. So, you're the leader eh. That doesn't, absolve you or clear up your name. Di ba? Na para maglalagay kayo ng mga insertion during that crucial time. Yan po yung mga issues na umuugong and everything. So, parang lumalabas na untenable na ang nangyayari sa House, and then magkakaroon tayo ng sinasabing paralysis. Quagmire. Right. Dahil hindi yung trabahong dapat gawin ng House at even ng Senado ay hindi Lalo na ngayon, na critical junction ng ating economy. Di ba? Kailangan natin mag-perform. Dahil nga na tumatagilid na yung ating mga ibang mga indicators, debts, current account, yung ating import, export payments, yung mga ganyan, meron pong mga signal-signal. So, hindi pwedeng pabayaan. Those are effects, Ako mga inisip ko, you use the word, pare, maganda malaman ng mga taga-baybay natin, untenable. Ano ibig sabihin nun? Kailangan kasi yung government, di ba? Pag may mga trouble lang pamamalakad eh. Kahit saan ka magpunta, may trouble. Kahit anong bayan, may trouble. Kahit na anong kumpanya. Kahit na anong probinsya or syudad. That does not make the position of the CEO untenable. President untenable. Pero kung talagang hirap ang tenable is this. Ayan yung sinabi mo mga epekto, yung mga economy and all that. Untenable is that meron ng mga umuugong-ugong na Mr. President, kailangan ayusin nyo to. Kung hindi, mawawala. This will all be come out of your... pabagsak ng Pilipinas. Could be military. Pero I don't know. Sinasabi ko lang. Kasi untenable is that. Sa tagal-tagal, mula nung simula, nagkaroon na ng mga controversies dyan sa House eh. Pero kaya pa i-manage. Kaya pa. Ay, hindi ba?
Kaya pang brasuhin, you muscle your way out. Ganyan. Through other means. Other means. PR. Kung ano-ano. Political, Huwag mong sabihin niyang PR, ayan na naman, baka ganahan lalo yung mga nasa gobyerno political, ngayon. Puro PR ang gawin. maneuvering. Marami. Yan, political maneuvering. Oo, pwede pa. pwede. Pero this time, parang ganon ang... Sige. Siguro. Sige. Hindi, Well, it is kaya what it hindi is. ako Ayan na. maniniwala, siya mag-isa lang ang may desisyon nito. Sino, si Martin? Si Speaker Martin. Si Hindi, BBM hindi, to. Whether you like it or don't. Pero po sinasabi niya, yung kanyang pagbibitiw ay sacrifice daw po yan. Kasi daw po, hindi ibig sabihin yan, ay siya ay may kasalanan. Inuulit niya raw, wala siyang ginagawang masama. At ang kanyang walang halong pag-iimbot, ang kanyang panunungkulan. Yan. Masakit man sa akin, I am stepping aside para daw po magkaroon talaga ng talagang independent investigation. Yun ang key doon. No, yung ang nakikita po kasi nila yung ICI, parang yan yung kung magka-catalyst. Yan yung magbabalik ng trust and confidence. Kinakabahan ako dyan. One man's catalyst is another man's band-aid. Ayan. Maaaring mangyari dyan. Ganyan. Problema yan. Well, sa ngayon, kasi nandoon nakatuon ng pag-asa. Oo. Diba? Nila. Paano magkakaroon ng kredibilidad yun kung from the start, stymie? Kung magasagot, pare, may nakaharang na puno Paluin mo yan, bali ang club mo. Wala. Tatama ka sa puno. Baka matubig ka pa. Lambes nangyari sa akin yan. Ayan, stymie. Pinilit mo, pinilit. Ayan, so sa simula pa lang, parang stymie. Pinilit mong iyo. Parang simula pa lang, may stymie na yung ICI. So, ganun po ang, kumaga, another way to understand what's going on. Ang gusto raw ni Speaker ay magkaroon ng independent investigation. Okay. And therefore, babalik yung tiwala ng publiko especially sa mga congressman. In essence, yun po yung gusto niya. In essence. Gusto niya sabihin. At hindi ibig sabihin nun That's a tall order. ay may kasalanan siya. At meron siyang ginawa. Ngayon, kung maniniwala yung mga tao o hindi sa kanya, Ay, ibang usapan. ibang usapan yun. Pero ito po mababanggit ko. Lahat po ng survey, ang tataas ng kanyang Survey-surveyan ba yan? O survey talaga tunay? Ewan ko kung Survey sabi ang lahat matataas. SWS ang taas ng kanyang rating. Oo. Ang Pulse Asia mataas ang kanyang rating. Yung kay UP, sino to Oo. yung Ulat ng Bayan. Oo. Sino to? Ano yung survey na yun? Okta. Ang taas din niya. Hindi ba? So, individually, siya, ang taas ng kanyang rating eh. Ang mababa ang rating yung buong Kongreso eh. So, yung pong... Good morning. Ako ang Good Jonat. morning. Itim na itim tayo, Magandang... itim na itim tayo kung may bagyo ba. Tayo pare. Pareho tayo. Hindi, ay pupunta ako ng Cagayan de Oro eh. Ano meron? Kala ko magrarally ka na 21st pa yun, pare. Rarally sama. Pero puti. Kasama ka sa rally. Kasama tayo sa rally. Kasi, Okay. tsaka, Puti ang rally, puti. sinasuggest nga natin kay Presidente, ito kung mamarapatin nila, kung hindi siya makakasama sa rally, mag-issue siya ng message. Kasi anti-corruption message, yan naman ang kanyang battle cry at this point in time eh. Hindi siya nga nagsimula niyan. Kaya, Pinalalabas ngayon, it's anti-Marcos rally. hindi, anti-corruption talaga yan. And I think historic din yan eh, dahil it can be the start of a real honest to goodness na talagang push. Ngayon For lang ako system system, hindi tao lang. Well, pare Jonat, nabanggit mo yung systems. Yung systemic po na nangyayari mga problema natin. Mga academe, analyst, lahat sinasabi. Okay, binago nyo yung mga leaders. Yan. Binago nyo yung Senate. Yes. Binago nyo yung DPWH. Di ba? Congress. Binago nyo yung House. House. Ano ngayon? Binago nyo yung Accreditation Board.
Oh, solve na tayo? Sabi ng mga academics. Hindi po, kailangan, systemic daw po. Systemic. Saan ko ba una narinig yan systemic? Sa karambola ata. Sa Karambola. palagay ko Tayo. palagay Mo sa karambola. Sa karambola mo. Parang dito, para sa karambola. Yan yung ganun mga ba? big words na madalas nanggagaling sa karambola. Gaya ng connectivity na ngayon lang na-discover ng mga DOTR IUSEC, pare. Sumakay na kasi sila ng mga ano eh. So connectivity na. Connectivity pala ang problema natin. Ayun! Nakuha nila, nakuha. Sino sumakay? Sino po? Lahat. Si Bigor, sumakay. Yung Si kay Bigor? Presto, sumakay. Dalawang Tapos, Ibig mo sabihin, naiintindihan niya yung connectivity? Naiintindihan. Pag Finally, sumakay ka pala ng electronic jeep hanggang sa MRT station, then papunta sa DP sa Medyo mabigat. Mabigat pala Mabigat pala ang connectivity. pila. Oo. Connectivity. Wala pala dun sa busway Wala o dun sa wala dun sa MRT. Fiocos. Wala. Hindi nakukuha sa Wala Fiocos doon sa nila. concourse? Wala doon sa wala. connectivity. Nasa connectivity. At saka hindi nakukuha sa Fiocos yun. Hindi. Galing. Salamat. Magaling. Magaling palang May echo. nabanggit ko lang yan. Magaling na echo. Pag-usapan ito. natin yan, bumalik ka sa systemic. Systemic daw. Naisip ko lang kasi sila Yusek. Kasi, yung speech ni bago speaker, D, na ano daw, bigyan sila ng another chance. Ha? He promises full transparency and no one will be spared. Yes. Which is the usual what else can we expect? That is the takeover speech. That's the usual speech po. Takeover. Ito ay panibagong buhay, mga ganyan. Yan. Okay. So, ngayon, bago na yung leadership ng House, ng Senate, and everything else except his brother, sabi po ng mga think tank academics, ngayon siguro, pag-usapan natin yung process. Yan systems. Di ba? Systems in the manner by which things are Kumbaga, may fresh Right. start ang House. Ang DBM ba hindi dapat palitan? kasama yung system do. Hindi, yung secretary hindi dapat. Hindi pwedeng palitan yon kasi Economic team yan eh. hindi, tsaka nagano sa bahayan. Lumulusong. sa bahayan. Pare. Kasi DPWH, panlilitan. Oo. Sino pa ba ibang involved dyan? Hindi ba DBM ang number one? Siyempre. Bakit wala yun? Oo. Ba't di na pag-uusapan Yung accreditation board, yung pinuno lang ba ng board ang dapat Yung sinasabi mo, palitan? yung pick-up, yung Pick-up. Kaya kung gusto mo talaga maglinis at gain public trust, Reset. katakot-takot na tastasan yan. Complete. Well, yan ang naririnig natin sa Baka hindi labas. na gumalaw ang gobyerno kapag ganyan. Hindi, Tinastas gagalaw ang naman, gobyerno. gagalaw naman. As Nandun long, naman yung bureaucracy. ang importante The kasi... institution is still there. Oo. Yung institution will be reinforced and re-energized. At the So same in time, other words po, itong shake-up, shake-up whether we like it or not, It's ang a nangyayari shake-up. po, It's a maraming shake-up. shake-up. Kasi daming pinalitan. It's an attempt by the President. Kumbaga po, bumalik tayo doon sa normal na takbo ng pamamalakad. Kasi sa ngayon, para tayong nag-break. Yung mga project daw, hindi. Oo. Yung paano yan? Sa 2026, nandyan na, nakasalang yung budget. Hindi pa naklaklaro yan. ang ano dyan, yung normal na hindi dapat... Mid-September na. Yung normal na hindi dapat normal. Hindi business as usual. Yun ang ibig sabihin yan. Hindi kalokohan as Hindi usual. Hindi Yung, Yung normal na, totoong normal na governance na based on accountability, transparency. yes. Sabi natin. Paano tayo makakabalik Paano doon? tayo paring? makakabalik doon? Yan ang Yan. pinag-uusapan. So, meron tayong shake-up. They say it takes 6 months. Yung pong learning curve, sa isang pinuno, mga 6 na buwan daw yan eh. Bago... Paano yun? Di nakalipas na yung 2025 bago madali yung mga learning curve nitong sila. Mabuti naman ang Hindi, nangyari. dapat hit the ground running siya. Mabuti naman ang nangyari, of course, si Senate President Tito, wala siyang Dati na siyang ginalaw. ano dyan, no? Saka dati na siya dyan. Si Speaker, bagong Speaker natin, maingat.
Maingat na magano. Hindi siya, wala siyang ginagawa. Hindi pa dalos-dalos. Hindi pa dalos-dalos. Bakit? Sino ba padalos-dalos? May pinatatamaan ka ata. May mga padalos-dalos. Meron ba? Oo, yung mga Mga bibo masyado. Gano'n? well, in addition to that, yung mga ano, kailangan gawin natin tong state witness. Ito mga dalawang to. Oo. Yan. Eh, bakit Padalos-dalos yun. Hindi. Ikaw naman. Mag-offer ka kagad ng state witness protection. Walang halong pag-iimbot. Yung mga ganun. Oo. Kailangan talaga na state witness. Bakit naman si Diskaya na kurso na dahil? Kaya nga, bakit hindi yung iba? At pinagpilitan pa, inulit pa. 3 beses. Inulit At pa. nakipagtastasan pa. Bakit kaya? Boying, Ano yung padalos-dalos ba tawag doon? Hirap yung gano'n. Ayaw ko lang basahin eh. Wag mo. Ano yung babasahin mo? Mayroong sinabi dito tungkol doon eh. Ayan. Mamaya, Sige, ibubulong ko oo. sa inyo. Kasi hindi daw lang padalos-dalos yun. Halimbawa po, merong etong 250 mahigit billion na gustong itanggalin ng presidente sa flood control. Nakalaan po yan sa 2026 dapat. Gusto niyang bunutin yan at ilagay sa iba. Yan. Hanggang ngayon, nakabitin yan. Yes. Meron lang menu. Pero matagal-tagal po yun bago ma-plancha yan. Sino ba talaga? Kasi Saan pupunta yun? by definition, ang Pilipinas po as a developing country, kulang na kulang Sa talaga infrastruktura. sa kapital. Ngayon, sa mo ipa-prioritize yan? Ang sinasabi nga, classic definition ng economics. Allocation. Smart allocation of scarce resources. Scarce nga po. Very scarce tayo. So, ang kailangan ilagay natin yan ng tama. Yan po yung ginagawa ng budget process. Tabla na yon. Natabla na. O paano? Simula na naman ang budget process. Kahapon nga nag-present si si Vince, Oo. sa House. Oh. Ano na yun nagbagbagan eh. I was Alam mo, about to kasi ask that. Bakit? on the issue of May mga natastasan kasi. on the issue of 250. Oo. On the issue of 250, sabi niya, wag tayong padalos-dalos. Sabi nung mga, Oo. si Egay. Teresi, paano kami? kababata ako sa Caloocan. Sabi ni, which is correct. Tama naman si Egay. Paano yung mga napag-iwanan? O sige nga, ibig mo sabihin, hindi na magkakaroon ng La Nina. Pinatigil na natin lahat ng mundo at Wala nang lalinya mula ngayon. ma-reallocate natin yan completely. Hindi pwede yun. Si Congressman Kung meron Rodriguez delikado din yata. lugar. Kaya nga, na-identify natin na may mga lugar na hindi naman, flood prone na lagyan. Yung mga flood prone, hindi na lagyan. Yun ang sinasabi ni Negay, which is correct. Paano yun? Yung mga nakalagay na kailangan mong ayusin kasi substandard. Pero kailangan doon. Saka kukuha Saan ng pera kukuha ngayon. ng pera ngayon? Dito sa mga ibang project, ibalik mo ulit. Yun na nga yun na Hindi. sinasabi Hindi, niya. yun Huwag ang yun yung problema. 250 Identifying bang! those projects and leaving. Oo. Paano yun? Yan yung the hard part eh. Yes. Paano Paano reallocation ng scarce resources? So, kaninong desisyon nyo? Kay Chubibo ba yun? Hindi, sabi nga, kaya nga sila Yung Hindi, 250? kaya nga siya ang nagsabi Oo. noon. Hindi nag-announce presidente. Oo, pero Kanino galing ng presidente yun? Alam nga naman siya. May nagrekomenda yun. Oo, hindi. Meron. Sino yun? Meron. Ang tingin ko, si Chubibo. Kasi at saka galing sa saka yung DPW. partner niya. Si- Chabiba. Chabiba. Anong But Chabiba? those decisions Kayo kasi, naman, hindi. those analysis, Yung mga partner niya sumasakay ng si tren? Amena pangandaman sa. Hindi, pero those analysis kasi kailangan manggaling on the ground mula dun sa directors at yung Kaya nga sinasabi ni Egay Oo. paano yan? Oo. Pero pare, Kasi Chubibo would not be able to do that. May ikot mo ba buong Pilipinas? Iniikot niya, Or at pare. least yung mga hindi. ang Hindi mo kaya total ikutin po, yan. infrastructure, 800. hindi lang ito yung DPWH. Oo, hindi lang. lang. Maraming iba, no? Police, armed forces, meron infra yan. Education, DOTR, etc. DOTR, DOH, meron po mga infra yan. Kung susumahin nyo po yan, mahigit sa 1.5 trillion. Ang infra. Yan. Ngayon, meron bang mga project o lugar na kailangan ng flood control
pero tatanggalan ng budget out. Tandaan nyo, 1.5 trillion ang nakaraan. Gaano kalaki ba yung 250? Tatanggalin nyo yan as a knee-jerk reaction to the, yung controversy ngayon. To the cries of the... Ayan, kasi the mob is calling for blood. Knee-jerk, kaya maganda yan. Ayan. Yan ang middle name ni Chubibo, knee-jerk. Yung knee-jerk. Knee-jerk? Ano ba ibig sabihin ng knee-jerk? Kasi... KJ. Yeah! KJ. Hindi na pinag pinag-isipan yung automatic. Kumaga, instinctive lang. Ito. 250 yan, no? Tanggalin nyo. So, 1.5 trillion. Ibig sabihin, kailangan inaamin or recognize by the government na kailangan natin talagang bumuhos sa infrastructure. Ang issue po ngayon, baka dahil sa sobrang reaksyon natin doon sa mga controversy, Nagpendulum. total swing, tatanggalan natin yung mga flood control. Paano yung mga tatamaan ng La Nina? Well, sabi naman ni Presidente, meron daw na iwan na 350 billion. Sa flood control. Na flood control. Saan yung allocation? Reallocation na naman Oo, yun. reallocation na naman. So it's more than just, for example, yung mga DPWH director sa mga region at LGU. Ito mas kailangan to. Ito kasi ang pinag-uusapan natin sa manggagaling yung pera. Oo. Kaya nga sinasabi May reallocation May ng budget. reallocation. It's not kaya nga pinagsasabi, proper identification. we are going back to yung 18 river basin systems, etc. etc. Yung mga iba nga sinasabi, kami nga dapat ang meron yan eh. Kasi malaki, halimbawa yung sa BARM, yung Rio Grande de Mindanao, de Cotabato. Ano yun? Ang laking river basin nun. Right. Pinanggagalingan ba yan ng mga baha? Oh yes, pinanggagaling. Problema po yan. Matindi yan. Matindi yan. matindi Because yan. it comes all the way from yung mga bundukin doon papunta sa dagat. And it covers at least 7 provinces. Okay. Baka meron naman yun. Kaya nga, yun ang ibig So sabihin that's nito. the best. I-prioritize yung river basin. Nasaan yung mga yan? Yung master Do we have plan. such- Yung ba ang Meron, guideline? meron. Oh. Doon sa Meron master pagtastas. Hindi, ang Yun- sinasabi yun, ni sa pagtas- Jonathan, may mga tinastas tayong flood control. Anong basis nung tastas na yun? Oh. Yung ba priority dahil sa nakita nilang purely kalokohan niya kaya tinastas? Yung ganon. O baka kailangan niya at tinastas pa rin? Yan yung mga issue. Yun ang gustong malinaw. Kaya nakita ko yung... Yung bang pagtastas ng 250 po na yun, Ay, Billion, no. ay hindi naman maapektuhan yung mga delikadong lugar. kaya nakita ko yung ugat ng ni Egay eh. Oo. Anong Medyo ugat? yung dito niya. Gumanon yung Oo. ugat? Paano yan? Nagagalaiti? Silang dalawa ni Congressman, ni Rufus. Rufus Rodriguez din. Oo. Si Rufus kasi may mga kumpas talaga. 31 ng umaga, may kumpas tayo dito ng galing doon. 31 na raw. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Balik tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Okay, yang 250 billion. Okay. Sa 40%. Hindi pala. Wala. Wala. Ano ba yung sa 40% na yan? Bakit napasok yan? Wala. Paano ba pinili yung mga tatastasin na plan? Yan ang tinatanong ni na Egay at saka ni Yan. Rufus. Baka nandoon naman yung project nila. Sa Yun na tinastas. nga, kaya nga gusto nila malaman nasaan nang galing yung 250 na yan. Hindi, iniisip nila yung sa constituency nila. Sila yung babahain kasi. Sila yung... Siyempre. ano, Siyempre. Oh. Sa kanila tama niyan kapag umulan na naman ng malalakas, sabi At saka magkakaroon ng kantsaw baha dyan. abutin nila. Napakahina mo naman Oo, ko. hindi mo pinaglaban. Hindi mo ano? pinaglaban Oo. man lang yan. Halimbawa, may sinasabi po ang DepDep. Yun daw po mga flood control projects, halimbawa, dyan sa Southern Tagalog, ay hindi daw po na-endorso yan ng Regional Development Council. Ayan. Di yan na nga yung sistema. Banat kayo ng banat, kumbaga, sa ang DPWH na mga project,
hindi pala yan nakalagay doon sa plano nung Regional Development Council. Ayun, At ayan. umupak sila on their own. Ayun. Yan po yung systemic na sinasabi natin. Di ba? Nasaan na yun? Sa pagpili pa lamang ng projects, nagkakaroon na po ng bakbakan. Okay? Ginawa yung projects, may bakbakan dyan kasi titipirin mo yan eh. Okay? Pag natapos na yung projects, may bakbakan pa rin kasi i-audit yan. Yung mga proseso po na yun, nawala. Talagang may problema tayong haharapin pag ganyan. Okay? Lahat hindi daw, ito pare, sinasabi, naisingit sa National Expenditure Program na hindi endorsed by the Regional Development Council. Maraming ganon. Ayun tayo. It's not just the flood control. Dapat sagutin ni Chabiba. Oo. Bakit nangyari yan? Paano naisingit sa National Expenditure Program yan? Na wala naman pinaggalingan. Okay? Isa pong example yan. Doon sa sinasabi natin na systemic. Lalo na ngayon, pare, La Nina na raw. Oh, sabi mismo ng pag-asa. Sunod-sunod pati. Sunod-sunod Dating, yan. oo. By October daw po. At yan hindi namimili ng lugar yan. Huwag nyo sasabihin maganda yung lugar nyo, mataas. Pag inabot kayo ng La Nina, climate change, ay nako. Paano yan? Doon kayo sa flyover, pupunta. Ano flyover? May mga flyover na nakukonstruct na hindi alam eh. Oo. May flyover. Paano nangyari yun? Ngayon pa lang po, may mga suspended na napasok. Yes, some area. Yung kay Tropical Depression Mirasol. Doon sa northern part of Luzon. Marami pong class suspension nun. At marami po pong mangyayaring ganyan. May papusok pang isa eh. May Hindi, papusok. Mirasol, itong After within, Mirasol. within our area of responsibility. Papasok na May isa. papasok na isa. Ano pangalan nito? Hindi naman siguro si Orland. Hindi, N na ngayon, N. N na ba? N. Oh. Narda. Hindi Yan. naman si Narda. Hindi si Darna. Darna. Sabi po ng Department of Environment and Natural Resources, pinaalalahanan daw po tayo. That means, lahat ng tao, na maging alert. Yan. Yun lang. Yun lang, pare. Ayos na tayo. Alert ka, Jonathan. I'm telling you. Yan. Yan, oh. Alert ka. Huwag mo sabihin, hindi ka sinabihan. Wag mo sabi. Parang ganun eh. Nagkaroon na ng guidelines eh. Wala pa kayong ginawa. Ayan. Sinabihan na kayo ng alert eh. Oo. Wala pa kayong... Kukupad-kupad kayo dyan. Kailangan daw po lagi tayo maghanda sa mga extreme weather events. Oh, yan yan. ang sabi ng Nakita mo na? DENR. Ayan. Okay. So, thank you DENR. Maganda-ganda niyan. Naku, ligtas na tayo. That's it. That's it. Alert na tayo. Kailangan alert ka daw. Yeah. Kailangan daw po you have to stay informed. Yan yung mga kanilang mga... May susunod dyan. Stay alert, stay informed. May susunod dyan. DNR yan, ha? Oo. DNR. Ang susunod dyan, be on your toes. Be alert. Stay Be informed, alert. stay on your toes. Stay informed. Be on your toes. Informed. Okay. Alert, DNR. informed, and prepare. Yun. Yun na yung on your toes. On your toes. On your toes. Tatlo. And prepare. Kailangan 5 yan kasi yan ang menu eh. 5 palagi. Yung sinasabi mo na yung campaign. Attack, deflect, defend. Yan. So, meron na raw po silang flood susceptibility map. Ay, ano ba yan? Alam mo, DNR, simple lang naman yan eh. Bakit Sabihin mo, naman? alam mo na ang mga bundok natin, pinapayagan nyo ang quarrying at kung ano-anong activities dyan sa mga watershed natin, kaya ganyan. Hindi, meron wala sila- kayong plano, wala kayong programa, o kung meron man, hindi na Meron na nga gagampanan.
Parang Joel naman. Hindi. may Ano susceptibility? Susceptibility. Mantakin mo yung Maraming tao hindi alam kung anong susceptibility. Grabe yung susceptibility na yan. Grabe na yan. Ang hirap. Pahuli nyo yan. Pahuli Ayan ang yan. pinakamahirap. Susceptibility, sige nga. Sige nga. Oo. Di ba, Maagal ka sige, pa dyan. ay interactive. Meron na nga. Ano yung planong Meron na nga susceptibility nila? susceptibility map. Ano yan? Ano yung map May na map. yan? Map yan. Map. Konsultahin nyo raw yan. Ayan. Yung map. Ang barangay nyo, maaring susceptible yan kung one, may moderate, high, very high flood susceptibility rating. O yan. Ako, kayong mga taga Patay Port kayo. Estate dyan sa sukat, parang yan. Saan mo makukuha? High Saan susceptibility. mo makukuha makukuha yung yan? rating? Saan Yung, nabili? yung map na yun. Yung rating. Saan mo makukuha yung Oo, rating? saan nabibili yan? Saan daw? Wala. Basta meron lang sila. Basta meron sila sa DNR. Kayong mga Port Estate. Number 2. Ano is kayo dyan? Kapag magkakaroon ng malakas na ulan at yung rainfall threshold ay nalampasan, Ang hirap. susceptible kayo sa flooding. Na climate Kumbaga, change yan. pag umulan, Science. malamang basa ang lupa. Oo. Ganun yung prediction nito eh. Galing di ba? Pag nabasa ang lupa, Yan. malamang magkakaputik. Ayan. Ganyan yung ano ng DNR. Napakahusay. Mababaran yung drainage. Ito, para may ma-press release lang. Dahil ito ang issue of the day. The burning issue in the land today Is flood. is flooding. So, kailangan nila magkaroon Binabasa mo news story yan, bro. press release. Na pinatulan naman nung... Inilabas naman. Hindi dumaan sa Mabuti. Ikaw, editor ka. Hindi dumaan sa akin yan. Ikaw naman Sabi ko, susceptibility. Kailangan naman magkaroon sila ng konting... Actually, maganda yung tanong nyo, saan nakukuha yung susceptibility map na yan? Saan Yun ang yan? una. Kung ikaw Tanong ba- mo nga kung saan nakukuha yan yung Kung ikaw ang susceptibility report. communications man ng parin Joel, ng DNR, mo nang sasabihin mo ba yan? huwag mo nang Sasabihin mo, babanggitin yung ito mga- po, on the basis of our studies, ito po yung mga flood-prone areas. 1, 2, 3, 4. Hindi ba dapat ganon? Dati nung nasa tubig ako, sa boardroom maglalagay doon ng mapa, color-coded map. Color-coded. Okay, Oo. okay. Tapos, yung blue areas, may tubig. Yan. Red areas, wala. Wala. Tingnan nyo, dumami na ang blue. Yan. Yan, i-press release mo to, Joel. Ikaw ba'y nasisiraan ka na? Pupunta ka nun sa barangay, papakita mo yung mapa nyo. O kaya sa station ng TV. Huwag na po. Sa atin-atin na lang yan. Gumawa na lang tayo Sabihin ng mo, paraan, dito sa sukat, ito talaga yan. Pupunta, ito. Hindi, interesting yung ginagamit nila yun sa mga public consultation. Mabili yun eh. Ito na. Finally, okay, ito na po yung advice. Makinig kayo mabuti, mga kababayan. Okay, sige. Kailangan daw, kapag susceptible yung inyong barangay, Word of the day. Word of the susceptible sa flooding, yung inyong barangay, according to their map. Kailangan daw po, finally, ito na yung pinaka-importanting move nyo. Coordinate with the LGU. Ayan. Ginanon ka agad, ano? No look pass. Ginanon eh. Magic Johnson yun. Kailangan mag-coordinate daw kayo Backpass, sa LGU. backpass ba yun? Backpass. Si Mayor, wala Uy! Listo Hindi ka. naman pinaluwanag nitong linkchak na press release ng DNR na to. Kung ano mo yung mga paraan para mag-coordinate sa LGU. Pag nakipagkindatan ka ba kay Mayor, ayos na yun. Ano ba? At sino sa LGU ba ang ating Hindi mga... po. Dahan-dahan kayo magsasalita ng mga ganyan. Kasi bakit? ang problema niyan, baka hihingan kayo na... Written request. para kay paring Coordination. paring Brian Yamsuan. Kailangan may written Hindi ho request ka. kami nakikipag-coordinate May kung hindi congressman, namin nababasa. Oo. Mahirap yan. Mahirap yan. Mahirap yan. Kailangan daw po handa kayo mag-evacuate anytime. Yan ang sabi, paalala ng DNR. Okay. Alam mo, boss, hindi nyo na kailangan sabihin yan. Pag babahayin kami, talagang mag-evacuate kami, Ano, boss. tatanga-tanga kami, magpapakamatay kami pag bumabaha. Yung handa ang pag-evacuate pati. handa Kasi ka na kinikwento mo yung kondo sa may ng SMDC sa may Paranaque. Saan kami mag-evacuate? Laging handa yung mga yun. Mga senior citizen pa nakakaawa eh. Anong laging handa? Lagi silang handa. Nakabalot na yun. Yung fields, yung Oo, fields. yung fields, Yung fields, nakabalot, nakabalot na yun. Alakad na sila. Tapos yung mga sasakyan ready nang ilipat sa You don't need sa to tell us. mataas na Nasa lugar. susceptible Kailangan kami. daw po meron kayong clear communication and Ma-insulto ba yun? evacuation plans. Ayan.
sabi ng DNR. May insulto pa yung mga yun eh. Sinabi. Alam na namin yan. Konting ulan lang nga ho, Oo, nakalabas na ayan kami. nakalabas na kami. Kasi hindi kami sa Ngayon, elemento. may bagong paalaala po ang DNR. No. Ayun. Para daw po hindi gaanong bumaha. Kailangan daw ng waste reduction Ayun. and proper solid waste management. Kanino bang trabaho yan? Ay, Hindi ba sa DNR yan? At saka Bakit ngayon, parang sinasabi nyo, tatanga-tanga kami, hindi namin ginagawa yung trabaho namin. hindi, Kaya nire-reinforce niya lang na alamin nyo. Oo. At saka Dahil may mga programa na kami, kayo hindi kayo nasunod eh. Ayan. Anong konsultahin niyo ang MMDA pagdating sa Metro Manila. Good. No look past. Kailangan naman daw yun. po ng responsible waste management. May sinasabi niya, no, Parin Joel. It is- Tama yun eh. Dalawa yan. Either back pass o no look. No look past, Assist. back pass, or assist. Pinasa na. Pinasa na. Pinasa na yung problema. Lahat po tayo may kasalanan. Yan. Kung ating pakikinggan, susuriin, itong press release nitong DNR. It's all about us. Nasa atin po. Akala ko bang kayo ang in charge sa waste reduction? Hindi, Sa solid waste management. Akala ko ba sila in charge? kayo naman po. O nga ho, pinasa na namin Information sa MMDA. campaign In po yung coordination ginagawa eh. namin. May campaign eh. Information okay. campaign po yan. Para So may advice din daw po ang DNR sa mga LGU. Ayan. Pareho lang yung advice sa mga house. hindi ko mali. Hindi pa may Penro. Hindi na-advise Meron, na. meron. Yung nandun na yung Penro. But, ito lang si Paring Conrad, ano eh. Kaya Please, DNR, kaya ako nakakalbo eh. science-based naman yan, boss. Kailangan daw stay informed kayo, LGU. Oh, yan. Alert! Yan. Pareho lang. Kung ano yung para sa atin at para sa LGU. Nagsayang lang ng ng tinta itong loko itong mga Kung ako dyan. si Secretary Lotilla, inilabas ninyo yan. Di man lang yung pinakita sa akin. Hindi, ang kino-quote, DNR said. Kaya nga O ganun yan eh. pa, may DNR. DNR said. Hindi, napaka, no? Walang tao sa Faceless DNR monolith na... na ano. So may nagmagaling lang doon, nag-press release nito at sinabi DNR said. At kinuha naman ng dyaryo. Pinatulan naman. Pinake up. Ikaw naman. Buti pa yung paborito nating Department of Agriculture, may USIC na nakukot Oo, eh. may nak- Ito wala eh. Oy, suggestion lang ha. Sa Sargento de DNR. Mesa, Oo. Sa susunod, kumuha kayo ng sargento. Oo. Hindi Ayun, pwede pwede yan natin. eh. Pwede natin. maski batu-batuhan. kabo o private man lang, wala eh. Wala eh. DNR eh. Oo. Hindi Tapos pwede. in you're talking about, ano po ito Napa- matter of life and Oo, death. La Nina pinag-uusapan. Okay? yung pagdating. At ha? ganyan lang ang matatanggap natin sa pinakamamahal ni paring Joel na DNR. Yan lang ang makukuha natin. Baka naman dapat din balasahin na rin yung department na yan. Hindi? Binalasa na. Binalasa Galing na na nga yan. sa Wala na dyan si DOE science- yung secretary wala na si niyan science-based Oo, yan. wala na si science-based yan eh. Balasa na ba yun? Oo. Ba't ganun pa din? Oo. Nanghina Paglagay kayo dyan. ako sa press release. na yan. Sargento. Sarge. Informed daw po kayo, alert at informed. At pagkatapos, coordinate with LGU. Ayan, alam nyo nang gagawin nyo. Okay? Naliwanag ba? Maliwanag pa sa sikat ng Tapos yun daw po mga tinamaan ng Mirasol. Ang DSWD, kumikilos na, closely monitoring na the areas. Yan po Mirasol at mga tinamaan po niyan, doon sa northern Luzon mainly. Pero pati Quezon, Camarines, both norte and sur, ang Mimaropa, even as far down as Western Visayas, yung Negros na yan, may tama po dyan. So, ang sinasabi daw ng presidente, ang DSWD, meron na raw po sila nakahanda dyan na 2.5 million relief. Yung food packs. Preposition. Ayan. At madali-madali raw sila makaka-deploy. Okay? Pero syempre hanggang kailan 'yon? Yung 2.5 million. Ano lang yun, pang initial bunso. At meron pa mga darating
na La Nina ngayong October. Excuse me. Kaya very timely yung advice ng DNR. Tatanong na ako sa DNR advice. Just ito, solid example to, illustrative ba? Yung dun sa fields, yung sinasabi mo sa may Las Piñas border ng Las Piñas Parañaque. border Now, binanggit ko sa inyo, may napanood ko sa YouTube. Kaya pala isa sa mga nagbabaha doon dahil yung waterway hinarangan. May ginawang development doon. Maliit na lang tapos naglagay sila ng dike na maliit, flood control na hindi natuloy. So, ganyan kalaki na lang yung Walang pupuntahan yung wala nang tubig. pupuntahan kaya pala Ayun. now dahil darating na La Nina at hindi pa pinakita na sa YouTube yung about 5 days ago, dapat ayusin yun. Now, papasok ang DNR dyan at LGU at DPWH, collaborative dapat yan, ayusin yun. Kasi kung ano man yung problemang anomalya dyan, is secondary na kailangan yung waterway. Gawa mo na ng paraan. Gawa na ng paraan yung waterway na yan. Kasi tataas yan. Teka muna, balikan natin yung topic mo, Paano parang mangyayari Joel. dyan? Very interesting yan. Okay. Pero nandito sa Patrol 19, si Celi Heli. Ortega Bueno. Ang sitwasyon daw sa session hall dyan sa Blue Ribbon. Come in, Celi. Okay, alas 9 ngayong umaga ating inaasahan ang pagsisimula ng pang-apat na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. May kaugnayan niya sa mga issue ng katiwalian sa flood control projects. Ito'y pang-apat pero unang pagdinig sa ilalim ng pamumuno ng bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senator Panfilo Lacson. Napansin natin na nilimit lang yung mga invited resource person sa mga government official. Ang mga invited, itong si DPWH Secretary Vince Dizon, Undersecretary Maria Catalina Cabral ng DPWH. Alam natin ito ay nagsabit na ng resignation. Si Budget Secretary Amena Pangandaman at Secretary Jesus Crispin Remulla ng Department of Justice. So sa mga oras nito, ang mga invited din na mga contractors, hindi lahat, pero ang mga invited ay itong taga-Wawaw Builders at syempre itong mag-asawang Pacifico at si Sara Vizcaya ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na kung saan napansin natin na wala si Mrs. Sara, ang nandito lang ay si Ginoong Pacifico Vizcaya na kung saan kanina nilapitan ito na ilang mga tauhan ng Bureau of Internal Revenue at may mga pinapirmahan at pina-accept na ilang mga dokumento. Sa ngayon, ang nandito na sa Senator Kiko Pangilinan, si Senator Sherwin Gatchalian na siyang Vice Chairman itong Blue Ribbon Committee. Nandito na rin itong Senator Bam Aquino. Senator Kiko Pangilinan, sir, isang tanong lang, sir. Ano yung expectation ninyo sa investigasyon ng Blue Ribbon under the leadership of Senator Panfilo Lacson? Si SE, itetext na lang daw niya. Andito na rin si Senate President Tito Soto. Mukhang marami ang atin dahil inaasahan din dito yung paghaharap ni Senator Jinggoy Estrada at nitong si Bryce Hernandez, isa sa mga BGC boys na nakadetain sa detention facility ng Senado. So, sinabi nito, dito na, Senator Panfilo Lacson ang chairman ng Blue Ribbon Committee. So, anytime ay magsisimula na ito. At inaasahan din namin yung sinabi ni Senator Panfilo Lacson na kanyang sinagpina yung operator ng CCTV para makita yung sinasabing taga-WJ contractor na si Nina na sinasabing napunta dito sa Senado noong August 19 at kung kanino ito pumunta dahil ito yung tinuro ni Bryce Hernandez na ano yung nagdadala ng obligation o ito yung tinatawag na kickback na binibigay daw sa isang Ben Ramos na sinabi pa na dati staff daw ni Senator Jinggoy Estrada pero dininay ito ni Senator Jinggoy Estrada at lumitaw na ito pala yung miyembro ng Blue Ribbon Committee at tinanggal na ito sa Blue Ribbon Committee at dinala na nga ito sa motor pool. So yun yung ating sitwasyon na medyo napupuno na ngayon ang gallery at maging itong plenary session. So tayo magbabalik mamaya saan mga magiging kaganapan at napag-uusapan dito nga sa pang-apat na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Impila Matodong Lakas, DWIC.
Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tayo, Karambola, maraming salamat. Selly, pare, masaya pala ngayon sa... Sa Senate ang masaya. Masaya. Kahapon sa House eh. Ayun. Ano doon? Ano bang... paano yung hostage yung ating budget for 2026? Well, May nangyayari ba doon? O puro mga kanya-kanyang papilan na lang? hindi, tuloy-tuloy naman yung mga hearings. Tuloy-tuloy. Yes. Kasi may assigned na mga... Kahit na hindi sila nag-uusap. Oh. May mga assigned kasi sila na agencies eh. Na i-hear eh. May kanya-kanyang assignment yan eh. So tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy din itong bangayan na ito. Maganda. Maganda, Masaya. maganda. Multitasking ito. Brad. Multitasking. Ako hindi ako sanay sa mga... Multitasking? Hindi, mahina ako dyan. So mahirap. kung bangayan lang tayo. Hindi ako pwedeng... Let's focus. Focus on the fight. Bakit ba nag-aaway-away? Well, may mga May kanya-kanyang interest. Hindi naman siguro. Gaya kahapon, kahapon ba o the other day, yung tungkol doon sa Meta, tinira ni ni Chairman Erwin. Si Meta. Oy, Bakit hindi kayo umaten? ano akala nyo sa sarili nyo? Yan! Yung nagsabi na... Makipag-usap na lang po kami sa inyo, kung pwede. Zoom na muna. Ano akala nyo? Nakakausap ako? Oo. Ganon. Ano yung sinasabi mo tungkol doon sa baha? Yung Hindi, yun na nga, meron- walang ginagawa? Sa Hindi, fields. yun na nga, meron doon sa may, malapit sa may Sa Las sukat. Piñas yan, sa sukat. Yung waterway talagang na-block na na-videohan ng isang residente ron. Sinong gago nagtayo naman doon? Meron ako. yun. Hindi, At meron saka- ako nun. Di ba pinakita ko sa inyo? Oo. Ito yun eh. Yun sa fields. Oo. So because of that, pag mulan, Talagang babae. Siguradong baha. babae niya. Plus, Ba't hindi gibain na agad? Hindi nga. Sino nga, kaya tinatanong kita, DNR has to come in there because that's waterway eh. Two, DPWH dahil may tinayong Ito, din. ang Then three, yung LGU dahil bakit merong development dyan? Bakit nagkaroon ng building Oo, permit? so tatlo sila. Wala na lahat Wala, yan. ewan ko kung Kung ako maandar yan. si Cho, doon na ako pupunta. Wasakin ko na. Chubibo? Oo. Pwede ba yan? Di jerk na naman. Okay lang ba Hindi, yun? ang problema dyan, may mga sasagasaan siya. May eh. mga I batas, think si pare. Bibo, Anong ibig mo sabihin may sasagasaan dahil SM at saka Villar City? Meron. Hindi. Yan, may namimili. Wala. Hindi pwede magkaroon ng pilihan dyan. Babahain ng senior citizens, hindi One of pwede. the classic management, Sino po is ba? huwag kang Sino? Ayan, tama. mapaparalyze. Maganda yung puto ni Panginoon Oo, Joel. sino Who is pupunta siya? responsible? Who's responsible for that? Sino po kung mangunguna Yung nito? mga warning, Kitang-kita na kung ano yung solusyon. Yung mga warning na listahan na ganyan, that's small comfort para doon sa mga nakatira sa fields, nakatira doon sa may... Ano ba yung Las Piñas. subdivision na yan? Hindi. Subdivision condo siya? yun, bro. Kondo yun. Then, may mga Ibig mo outlying sabihin, malaking subdivisions. investment? Oo. Ay, kanya pala kaya Tapos maraming mga kaya pala kaya retirees mag-occupy doon. ng waterway. Kasi big tinakpan investment, maraming pera umandar dyan. Kung sino-sino nalagyan dyan. Ano, but the responsible thing pag developer ka, huwag mo nga harangan yung mga ganong waterway. Yung mga nasa paligid, You're talking about... You're asking too much of the developers. kikita ka, pero yung mga nasa paligid naman, Kung gusto mo impyerno maging ang buhay. responsible sila, you're asking too much, pare. By definition, talagang hindi responsible yan. Nananalo pa ng mga best developer award yan eh. Ganon? Oo, pag... Sino ba nagbibigay ng award na yun? Cutting edge architecture, Ayan. technology, green. Sila rin yun. technology, Sila rin yun. Ito po, ang findings ng NBI. Kahapon, nagsalita ang NBI. Yun daw pong 8 doon sa 15 contractors na sinabi ni President BBM, Oo. yung manakakopo Oo. na mga flood control projects, 8 daw po niyan, dyan, ay pare-pareho lang ang kanilang mga executives. Anong sabihin pare-pareho? sila? Interlocking. Interlocking. Talagang kapit-bisig. Katakataka ba magkaroon ng rigging Kung interlocking. kung nagbibid kayo? Kumbaga,
Jonathan, magbibid ka sa project, iba-ibang kumpanya yung iyong nire-represent. Pare-pareho na executive. Apat ang nagbibid. Ah. Bakit isa lang ang nandito sa bidding table? Akala ko ba apat itong kumpanya na ito? Oo. Hindi ho, ito A, nandito ho ako ngayon. Sa B, ako rin po yun eh. Teka, lilipat lang po ako. Ito, Ako din po yan. Oo. Ako din yan. Oo. Ayan. At ito, ang sinasabi ni Judge. NBI Director, Ni Judge. ang sinasabi niya po, hindi po mahirap tong findings namin. Nakita namin to sa records mismo ng SEC. Ngayon, paano nakapasa yan Sa pickup. sa BAC, yung Bids and Awards Committee. Paano nakapasa yan doon sa accreditation board? It's public record. Right. Nakuha daw nila Hindi yan pala sa SEC. masusing investigasyon. Hindi ano lang, ganun. isang hamig mo lang. Oh, ayun. Isang pasada lang Yun po na, isang ginawa. pasada, yun na. Doon mo makikita talaga maraming kakuntsaba at System nga. kabakasan. The system It's the has system. collapsed. Collapse yan. Patay na tayo. Pag ganyan. Yung nga, Systemic na talaga. apat na silya, We isa lang. are all susceptible. pare. Apat na silya, isa lang. So, isa daw po yan sa mga dokumento ng case build-up nila. Yes. Ay, Director, wag lang yung mga kontraktor. Ang kasuhan dito. Siyempre. Pati yung mga ulol dyan sa Bids and Awards, Awards Committee. Paano nakapasaya ang mga yan? Matagal nang ganyan ang gimmick kalakaran sa bidding. Kalakaran yan. May rotation yan. Jonat, ikaw mananalo ngayon. Ha? Oo. So, papatalo tayo sa bidding. Itong kontrato na to, akin naman to. Sige. Kuntsaba. That's the everybody happy. Ang sinasabi lang ni Judge, Every wala happy. nang kukot sa bahin kasi ikaw lang yun. Wala na. Hindi, at saka the record is so easily available. Very It's clear. easy records. So, impunity na talaga. Wala silang pakialam. Hindi mo na kailangan ng NBI agents. Okay. Di ba? Messenger lang, pakuha mo yung... The bidding will now come to... Aha. okay na. Ako yung back chairman. Magbibid na tayo. Ah. Akala ko ba apat na nag-submit dito ng bidding documents? Oo nga po, 4 na kumpanya yan. Nasaan yung tatlo? Wala na yan. Panalo na to. Talagang mananalo ho yan kasi pare-pareho to. So kung ganyan, yung mga small niggling details gaya ng scope of work, timeline, Wala na delivery, yun. wala na yun. Wala na yun. Kaya pala natatakpan yung mga waterway Kaya na gano'n. nga, Wala talaga. Saka Ghost talaga. natatakpan. Ganun yan. 9:02 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Balik tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning sa inyong lahat. Ano yung sinasabi mo, paring Joel? Hindi, merong Parañaque? storm brewing ngayon sa Parañaque kasi tahimik na tahimik yung sila Mayor Elvin Olivares, Congressman Eric Olivares, tsaka yung dating Congressman si Gas Dambunting. Dahil may naglabas sa Facebook, may chat group kami sa Parañaque. Itong umaabot, maliit pa to 530 million double project sa Parañaque, sa District 1 at District 2. And then umaabot ng 1.3 billion para sa isang contractor lang eh. Para sa isang si contractor. Raymond Nunez RNN na may kaso at saka Timothy at Amethyst nandito rin eh. Yan, yung Timothy. Vizcaya. Timothy. So, at Sino nag-iimbestiga, parang Joel? hindi, basta naglabas sa chat group to. So, kailangan tingnan din to ni Chubibo at Of saka course. ng IC. Ang lapit lang yan. Diyan lang yan. And ito, ina-identify yung mga Sino nga, villain. hindi, sino sinasabit doon sa chat group? Itong mga contractors contractor. din. Mga contractors. St. Timothy, And they're all the Amethyst, same. AKN, St. Timothy, RNN. Paano yung same mga, pangalan eh. sino nag-approve niyan? Ay, sino pa nga Sino ba? pa nga ba? Pwede ba yan? LGU project Dati ba si- yan o ano? DPWH, with na may ang Parañaque madaling ikutin yan, hindi pwedeng hindi mo nadaanan yan eh. Yung mga Villanueva. Paano Creek. nakakuha ng permit?
nga ano, that's So, hindi mo lalim dyan. maiiwas. Oo. Yung involvement ng LGU, LGU. Siyempre. Sa mga ganyan pagkakataon. Ano, eh. ang masaklap Yun ang ang sinasabi Paranaque, ko. pagka umulan ng konti lang, ang bilis umakyat sa Port Estate, sa Lahat yan. District 1, District 2, sa Moonwalk. Hindi ka pwede maniwala na yung LGU hindi involved Hindi. kasi isang hukay mo lang doon, pupuntahan ka na eh. Pupuntahan ka na, maliit lang ang Paranaque. Plus, ang daming developments na nagtatayuan doon Diyan sa area na yan. matatakpan yung mga Waterways, waterway, yes. yung ilog, na nagtataka rin kami. Maliban pa doon sa hindi na nakukuha ng mga basura. Ayun. Nako. Ayan. Hindi, Maliit lang meron yan. naman, naglalagay sila ng malalaking parang loader na pwedeng lagyan ng Ito basura. pinag-uusapan sa ngayon. Pipick upin na lang once a week. Paalalahanan ko lang ho kayo, ito ay tungkol sa flood control pa. Palang, yes. Flood control. Ito nga, sa 2026, ang budget Wala pa. natin sa infra, kung susumahin mo lahat, 1.5 trillion. Ayan. Ang laking pera niyan. Kasama dyan yung mga transport. Okay? Yung mga delays. Bakit nakaka-delay? Andyan na nga yung pera, Hindi pa magawa. hindi mo magawa. Yun ang kaya galit ang tao eh. Hindi mo masisi eh. Sakripisyo ng sakripisyo, hirap sumakay. Sabi ng mga DOTR, Connectivity. Hirap daw. Na-discover na nila sa Na-discover wakas. nila. Oo. Anong connectivity? Mahirap daw. Mahirap daw. Mahirap talaga. pala sumakay. Eh mula lahat sa ng kanilang lahat ng tahanan. transportation project natin delayed. Lalo na- Mapa-government, mapa-private, LRT1, Yan. 10 taon nang delayed. Ay. Bakit? May ano Ano bang dapat nating gawin para umandar yung mga yan? Bakit nag-delay in the May pera na nga eh. hindi naman is not Hindi ba ODA lahat available hindi pa umaandar ang proyekto. Ano yung katangahan ba o tamad? O talaga lang hindi alam ko anong ways to do it. Incompetence. Kaya ba? sinasabi natin nung kailangan natin ng bagong technology, bagong kaalaman sa construction, kaya i-open up yung sector na yan sa mga foreign, lalo na Japanese contractors na napakagagaling. O kaya i-open up doon sa mga talagang New players? batikan na marurunong na. Kasi tignan mo ko. Delay ng delay, pare. Bakit nadi-delay? Tignan mo Hindi kung natin, may paliwanag ba si Chubibo? Tignan mo kung sino mga sumasama. Wala na yung mga magagaling. DMCI. Sumama ba DMCI dyan? Yung pong delay, ibig sabihin nun, may nasasayang na pera. Every day. Every day. Na delay, hindi ba? Parang metro yan. Pumapatak. At hindi natin napapakinabangan. Nadidelay. At naiistorbo pa tayo. Naantala tayo. Ang nakakawalang... Huwag na natin pag-usapan muna yung may mga kinurakot dyan eh. Iba pa yun. Pero yung mismong paggawa, ay ba't hindi natin maayos? Tapos, sasabihin pa nila, ito ho, natipid namin, hindi... Ano natipid? Hindi ho namin nagamit ito. Yung Kasi pala delayed. Delay pala. Kahapon ata may pinirmahan ng presidente yung bagong batas Ay, oo, tungkol yung sa right of way. Ayan, I importante. think this can help. Malaking importante. Lalo na yung mga malalaki po, yung tinatawag na big ticket. Yes. Ang alam namin, dito sa Carambola, ang main problems dyan ay yung right of way. Okay? Ano ba mangyayari dito sa bagong batas na to? Mayroon ng grupo talaga na walang ginawa kundi may tumingin doon sa programa ng right of way. Importante, pati yung bayaran. Kasi that's another item in the budget na madali nilang kunin na i-reallocate. Pambayad na right of way. Yung Yan ang pambayad. nangyari dyan Yung sa pambayad sa right of LRT1 way. eh. Oo. Yung Kasi as early as more than 20 years ago, kailangan na pong i-extend yung LRT1. Nakita na yung pangangailangan nung papuntang Cavite dahil yung Cavite napakaraming ay dumami na manlalaki po ang nakatira doon. Yes. So kailangan i-extend yung right of way panahon pa ni GMA doon. Nagkaroon na set aside yung pera na yan. Pambili ng mga right of way. Right of way. Ang nangyari, nagastos yung pera na hindi nabili. Yung right of Ala ka na. Paano naman tayo niyang ganyan?
Ay, mayroon hong ano sir Ano? may kaso itong may-ari na ito ay ayaw hong ano O, asan yung pera? Kung hindi mo nagamit. Kaya in the meantime we had to reallocate it. Ginasta ko na muna po. Oh. Hindi, di ba yung nangyari, di ba yung kina RSA, yung Skyway. Skyway. Di ba mayroong isang maliit na 200 square meters Hardware? hardware, hindi makalabas dahil nga dyan sa hardware na yan. Inilagay na lang nila sa Ay, ibang kaso yun. Kaya nga, right of way din yun. Oo. Nagtagal dahil may kaso-kaso. Dito naman sa subway dito sa atin. Dito, yung right of way din ng problema diyan kasi yung mga may-ari ng lupa may problema sa tax naman, hindi nakapagbayad. Okay. Yun, mas masalimuot yun. Hindi, pero itong Di ba automatic dapat yan? Yung right of eminent domain. Eminent yung domain? ganun, no? Oo How nga, does that- the problem is in the first place nung gumawa ka ba ng alignment niyang right of yung papunta ng project na yan inayos mo ba bago ka nagkaroon ng Yun. yun ang Ang problema problema po kasi ganito. Ang right of eminent domain sa government yan. Paano yan kung private sector ang gumagawa? Yan. privatized to. Kaya nga nangyayari po sa mga ganyan na halimbawa PPP. Ang government ang sagot sa right of Right way. of way. Yun ang Tapos, kanila. Ang more often than not, ang nangyayari, pinababayaan ng government. Yan. So nakabitin yung project ng private sector. Apektado yung private sector dahil tuloy ang metro nila. Dahil sa kapabayaan ng government. Paano ngayon yan? Yan po ang that the law is trying to resolve. Yes. Number 1 yon. Yung gap na yun. Yung gap na yun. Number 2 na gap din, yung pagbabago ng align. Kagaya nitong subway. Isipin mo umikot, U-turn lang, hindi naman umiko. Nag-U-turn lang. dapat diretso. Di ba subway dapat diretso? Diretso lang. Hindi, kailangan U-turn para mapunta sa ano yun? Arca. Arca South. Arca South. Yeah. Galing po sa MOA. Yun nga MOA na yun, compromise na yun eh. In the first. Kasi kumanan yun eh. Oh. Galing ng BGC, kumanan papuntang MOA. Hindi ba pwedeng BGC diretso na hanggang halimbawa Alabang? Hindi pa pwedeng yun. Yun nga, no? Diretso na dapat yun eh. Dire-diretso yan, dire-diretso mula Quezon City, biglang kumanan papuntang MOA. Pagdating sa MOA po, Iikot. nag-U-turn papunta naman ng Arca Arca. South. Yan ang mga alignment ni Tugade. Yan. Galing. Oo. Hindi ba magaling yon? So, meron bang mangyayari Hindi, dito kasi sa ginawa right of yung way? PITX para dumaan doon. May justification. Pero actually, dumaan sa MOA. Yung mga ganun pare, hindi napapansin, ano? Kaya Yung mga naman may ganong argumento yung controversy, Arca mga South. regulatory capture ng mga malalaking property developers. Yang EDSA na yan, it's not an accident Yes. kung bakit dumaan sa Makati. At yan, alam na alam ng mga taga-Ayala yan. Okay? Ano pa ba? Transportation, pare. Gusto nyo ba yon? Oh, yung Kaya yun. connectivity, importante. Balik tayo sa connectivity. Naramdaman. Naramdaman nila. Pero here's the thing, gaya sila, ano ba, Director Bigor ba? Ano ba? Sumakay din daw siya eh. Oh. Sumakay siya mula sa bahay niya ng electronic jeep at ano. Secretary, direct, kulang yan ha. Tricycle muna po, bago nung electronic jeep. That's one. Makikita nyo na yung mga problema sa connectivity doon. Yung tricycle. Pagdating mo sa EV, electronic, yung EV. jeep, makikita mo na rin yung Pila. pila dyan. So, ibig sabihin, iilan lang yung ang electronic jeep na yan. Mas marami yung traditional jeep na ano na nangyari sa modernization natin, di ba? Meaning na hindi nyo rin magawa dahil walang mga route, yung ruta. Yung mga Bago tayo umabot sa MRT busway, yan dapat ma-solve nyo muna yan, di ba? Hirap. Hirap. Hindi, ito yung tanong ko parang Joel eh. So, finally, it dawned Oo nga. on the DOTR Parang officials St. Paul, tinamaan sila. na there's a transportation crisis. Ngayon lang nalaman. At nalaman nilang yung connectivity, napakaparusa niyan. Oo.
Ilang sakay bago makarating ang mga kababayan natin sa kanilang pupuntahan. Balo, susunod dapat Sa yan. ngayong alam nyo na yan, ano pong gagawin natin? May suggestion Tsaka sila. mukhang ayaw na nila May sumakay. suggestion Nakaisa box. na kami. Suggestion box. May suggestion box. Hindi, sinabi nga sa kanila, wag lang ho yung papasok. Pag uwi ho namin, Pag-uwi, mas matindi dapat. kami. Ano? Pag uwi. Mas matindi yung problema pati ng pag-uwi. Hindi pa kasama dyan yung angkas at mubit. Kailangan subukan nyo yung Direk Rigor. Ang sarap niyan. Ano masarap? Masarap sumakay dyan. Oh, naku, You kakatakot would ah. feel young again. Hindi, Ako, I yung advise against it. Hindi, Mga sila kaibigan ko trabaho mag- nila nga para malaman Ah, nila eh. oo. No. Eto po. Hindi, yung nga, pauwi dapat gawin. Hindi nila. kanina Pauwi. tinatanong ko sa inyo, ano solusyon? Eto, meron na. Meron. In-announce na po ng Department of Transportation, paborito ni Parin Jonathan, Okay. kahapon lamang, na yan daw pong busway Yan. station concourse ay bubuksan na sa October 1. Galing, galing. Galing. Yan sa may Hindi binitawan. Sa North, SM Mall of Asia, Pasay City. Yan. New northbound busway station will be opened October 1. Yan. Busway station. Galing. Ilang kaya makikinabang doon? Sabihin mo na 1,000. Doon sa istasyon na yon ang sumasakay. Out of 15 million people in a metropolis. Hindi ba ayos yan? Ayos yan sa mga nasa East Service Road. Ay, at yan ang special announcement Special ng DOTR. announcement yan ng PR. Ha? Good news, commuters. Ayan. Kuha nyo. Good news, commuters. We are testing a new northbound Yeah. stop at the SM Mall of Asia busway station Yan. to complement the existing southbound operations. Oh, ayan ha. Southbound. Alam Eh, nyo north, na. north sabi mo. Good news. Northbound yung i-inaugurate. Oo. Meron na kasi southbound. Ano yung southbound? Mula dun sa Quezon City. Dito, Hindi, yung pa lang. Kasi Hindi, yung istasyon, dalawa yung bale. Oo. Yung papuntang halimbawang Guadalupe, pag nasa Cubao ka, yung sa kabila naman, yung papuntang north. So may northbound at meron southbound na bus, di ba? Yung kalahati nagawa na yung south. Okay. Yung northbound hindi pa. Hindi, within that same geographical, pa rin. It's the Station same lang. course. Station lang, station. Ah. Akala ko naman southbound. Pero po, dahil daw po sensitibo, yan. Okay. Kailangan muna ang DOTR, ito talagang sensitive. Kailangan nila ng dry run. Yan. Ha? Bus station. Dry run ka pa. Dry run lang. Ia-announce mo yung opening October 1. Pati kailangan pa ng dry run. Yes. Bus station lang yan po. Sorry. Hindi, malaking bagay alam yung bus mo, station ha. Kaysa sa nasa kalye sila. At least may bus station. Ang ina-announce, Ano to, ang pa- pinapress PR? release linya dapat yung ruta talaga, hindi yung stasyon. Ang mahalaga raw po baby rito, steps. Baby steps, baby steps. ang talagang pinag-concentrate focus ay magkaroon ng mga signage. Yan. Kaya kayong mga sumasakay dyan, Alam nyo kung saan kayo. sundin nyo yung mga signage. Parang DNR din, yung bang, be aware, be informed. Ito matindi pa to sa Band-Aid. Nasabi kasi natin po, ay napakalaki na ng hiwa, gushing na yung dugo. Gusto ni Vince Dizon lagyan ng Band-Aid. Ito ni Band-Aid, hindi. Hindi. Medyo hinawakan po, pinipigil yung Manual. Ha? Ganon. So, kailangan daw po, susundin nyo yung mga signage, kayo yung mga sumasakay dyan, ha? At yung po mga bus drivers daw, pinapaalalahanan ng DOTR, okay, na susundin nyo ang mga patakaran. Akala ko ba we have a transport crisis? Ganito lang ang nababasa natin solusyon sa DOTR.
bukod dun sa sumasakay sila ng, ano ba yun? Ano yun? Ng public transport. Public transport. Electronic jeep. Hindi EV yung electronic na maliit, yung apatan. Hindi. Puta na. Siguro ma-high blood si Direct Bigor pagka sumakay doon. Naglakad ako, ha? Naglakad saan? Ang layo, sabi niya. Oo, Ang layo pala lakad. ng malayo, nilalakaran. malayo pa lang ang lakaran. Taka lalakaran mo kalye, hindi sidewalk. Napansin niyo. Ngayon, no, napansin niya yan. Ano ngayon ang solusyon? Hindi, yun ay Suggestion box, eh. Gumawa sila. Ay, may report. Kaya nga, May report ito yan. ang maganda. Yung report, inedit, sabay pinadala naman sa mga Ano nakalagay sa report? Na, ito Lahat nga, sila sumakay sumakay kami. sila. Oo. The senior Ayaw nyo officer- maniwala. Ayan, kaselfie ko yung Oo. ano, yung... The senior officers, Who cares kung sumakay kayo? Ang gusto po namin marinig, ano yung Ano yung solusyon? solusyon? Well, hindi. Just ibig At sabihin eh, kami, nakikisa. kadamay nyo, Nakikisa. nakikisa. At habang nakikisa, naghahanap kami solusyon. Na, pare, ang isa lang masasabi ko, isang salita lang, plastic. Ha? Sobrang plastic na mga ganyan na... Ha? Hindi, So, pag nakiisa kayo sa amin, we have to feel good. hindi kayo nag-iisa. Ayan. Kasama niyo po kami. Ramdam din po namin ang inyong pinagdadaanan. Okay. Ang pagtapon daw po ng basura, alam naman natin basura, isa sa problema yan kung bakit bumabaha dito sa atin. Ang sabi po ng Metro Manila Council, 5,000. Patay kayo. Yan. 5,000 daw po ang Penalty. multa Multa. kapag kayo'y nagtapon ng basura. Kung saan, nag-iwan sa kalye, lahat. Yan. Ganda yan. Yan, okay. Ngayon, sinong manghuhuli? Yun ang number. Okay yan eh. Barangay. Alam mo, kahit po 500 lang ang multa dyan, okay? Basta nangyayari. Effective yun kapag may nanghuhuli. So kahit gawin mo 1,000,000 yan, kung wala naman nanghuhuli, anong silbi nung multa na yun? Yun lang yung obserbasyon ko rito, parang Jonathan. Sino ba nanghuhuli? Kahit ba nga 100 lang ang fine dyan, wala magtatapon dyan kung alam nilang mahuhuli sila eh. Will that make a big difference kung 5,000 ang multa? Ha? Ha? Magiging ano ako? Ay, hindi na ako magtatapon. Kasi 5,000 na eh. Wala naman nahuhuli. Di tuloy-tuloy pa rin yun. Hindi ba ano lang yun, common sense lang yun? Hindi kaya. Hindi kaya bang isipin ng mga mayor natin yun? Hindi ako nagtapon yung kapitbahay ho. Worse, dapat isipin nila sa LGU, bakit nagtatapon sa kalye? Kung saan-saan, Kung no? saan-saan. Kung wala kang programa talaga sa paghiwalay ng basura, Koleksyon. Koleksyon, wala eh. Nandun ka pa rin. Hindi. Basta mag-impose ka ng 5,000, solve na lahat yan, Oo. parin Joel. Magic wand yun. So ngayon daw po, ang susunod, ngayon napagkayarian na ng mga Metro Manila mayors, yung 5,000, magpapasa na po ng mga city ordinances tungkol dito. Yan. So this is another law na useless. Ganun ba, Parin Jonathan? Ang number 1 po dyan talaga yung sinasabi ni Parin Joel, yung segregation. Oo. Minimize the waste. Doon pa lang sa bahay nyo. Doon pa lang sa bahay namin segregation at yung pagtitipid. Pagtitipid ng mga tao. Okay? Halimbawa yung practice na imbes na pag pumunta ka sa supermarket, kukuha pa ng plastic doon para iuwi. May dala ka ng sariling bag. Sarili mo na. Yung mga ganyan po, maliliit na bagay pa yan. Pero pag pinag-ipon-ipon nyo yung plastic na hindi kukunin, malaking bagay na hindi gagamitin. Di ba? Yan yung minimize the waste. Isa yon. Tapos yung segregation. So yung pong mga nabubulok, gagawing fertilizer. Compost. Ganyan eh. Umaandar ba yan, programa na yan? Sa inyo, sa Parañaque Hindi, sa mga, sabi, walang ganyan. Wala? Talagang doon sinabi ko ngayon, Halo-halo? malaking bin ng bakal nilalagay nila Olivares doon sa moonwalk at saka sa... Doon tinatabon ng basura. Oo, tapos pipick upin nila after 1 week. Paano kung pag lumagpas Bakit ng naman 1 1 week?
Kasi mahirap pa. Araw-araw may basura eh. Hindi, malalaki to. Malalaki Parang, to. Kahit parang ba? container van na malalaki. Tapos nakaharang siya sa isang lane. So talagang iiwasan mo. Now, pag lumagpas. Nasa gitna ng kalsada? Nasa side naman. Pero umaapaw yun. Dahil pag nasobra na. Ay, yun na nga sinasabi ko kung bakit 1 week. So, Sir, wala mo such. Ano ba ang sistema natin sa Ang sasabihin ko sana, sa mga probinsya, mukhang they have a better ang enforcement at saka awareness ng tao, mas malaki. Yung Uy, paghiwalay. tinatapon din sa ilog, pare. Hindi, pero sa mga bayan-bayan. Kinekwento sa akin ng napansin mga ko, governor, mga ang laking bayan-bayan. headache daw nila yan. Sa mga Kasi bayan. Sa mga bayan-bayan na enforce nila. Kayo naman, boss, maawa naman kayo sa amin. Mike daw, yung Mike. Paano kami? Sinasabi nyo, kailan mag-segregate kami, etc. Eh, hindi nga ho kami nakakaabot sa bahay na maaga na eh. Oo, dahil sa traffic. So, Sa umaga pa lang, wala na kami. Naiiwanan na kabit. namin yung basura doon. Kabit-kabit talaga. So, oo. paano Wala na yan? kaming panahon mag-segregate. Paano kami Ganon. kayo naman eh. Masyado naman yung kami pinapaharusa. Kaya nakikiusap daw po ang Metro Manila Development Authority. Huwag tayong basta-basta magtapon lamang ng basura. Ayan. Pakiusap. Lahat na lang dinadaan natin sa pakiusap. Eh. At saka ang unos palagi sa tao. Tayo may kasalanan. Ano? Tayo may Be kasalanan informed, yan. be aware. Be informed. Kung bakit nagtatapon tayo kung saan-saan. Eh kasi po, pag di namin tinapon-tapon niya kung saan-saan, eh mabubulok yung buong bahay namin dahil hindi nyo naman kinokolekta yung basura. Doon nga sa amin, meron pa kaming chat group. O yung truck nandito na sa ganitong lugar. Handaan nyo na yung mga... basura Kasi nyo. pag na-miss ka, pare, Oo, so, antay ka uli. Nandun sa, sa isang linggo na uli. isang linggo. Hindi mo naman pwedeng ilagay sa Hindi naman, sa amin- kapitbahay mo. Hindi. Isipin mo yung effort na yan, kailangan mo abangan yung truck. Ano yun, wala ka nang gagawin? Wala ka nang ibang Pag-aaksaya ng panahon, kundi abangan yung truck. Okay kayo, chat group. Pa sa amin kasi pinakikinggan na lang yung tunog Hindi ng truck. kami iba eh. nag-organize noon. Ah. Kasi nga, kami Hindi nyo mismo, nasa- kami nag-organize ng chat group na yun para alam namin kung nasaan na yung truck. Oh, nandito na sa amin, malapit Oo, na yung sabihin malapit Hindi, na. yung kinaparin Joel, mas matindi to. Kailangan Kailangan maririnig marinig mo. mo. Tapos minsan bumubusina siya yung truck eh. Tsaka iba tunog ng truck eh. Pero tama ka, ang sinasabi nyo, pag nandun na sa may street na yon, okay, malapit Binawarningan sa atin. na kami, Warning malapit kami. na. Oo, ganun. So nakahanda na, pero kailangan mo abangan. Okay lang mo abangan. Eh kasi hindi mo naman predicted kung gaano katagal bago dumating yung bus. O yung bus, yung truck ng basura, doon sa lugar mo. Eh halangan naman habulin mo yun. Hindi ba dapat yun sa tapat mo at saka mo i-load yung iyong basura doon sa truck, di ba? Pero hindi mo mapipredict mga 1 oras, kalahating oras magmula doon sa kung saan nag-warning. Hindi. Hindi, Baka 20 minutes o 30. hindi, employment opportunities yan. Kaya kumuha ka ng katulong mo. Magdagdag kayo ng Ayun lang ang gagawin. Para lang mag-abang ng basura. Mag-aabang lang ng truck Employment ng yan basura. Tama. Galing. Eh di lalong tumaas ang lakas na nga ng gastusan ngayon eh. Lalo pang. Kaya nga nagagalit yung mga... Oy, mamaya po, meron akong gusto i-discuss sa inyo, yung slow food. Yung slow food, it's an international movement. At for the first time, lalabas yan ng Italy. Hulaan nyo kung saan gagawin. Yung festival na yan. Saan? Bacolod. Wow. Abangan nyo po yan. Maganda Mamaya pumunta dyan, pag-usapan oo. natin yan. 9:30 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ Ano yun? 882. Islo? Balik tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Conrad Banal. Good morning sa inyong lahat. Uli, Good morning, good morning. napakaswerte nyo dyan, mga taga-Western Visayas. Yes. Yan. Alam nyo po, yung Iloilo City, noong 2023, ginawa po yan diniklara ng UNESCO. Ano ba UNESCO? UN... Educational and Science oo. UNESCO, Educational and Scientific Organization. Yan po yung nagdideklara, halimbawa yung mga World Heritage. Mga yes. ganyan, ano? Yang Iloilo City, ginawang City of Gastronomy Yes. noong 2023. Big celebration yan sa ating local food
sector or industry. Yes. Kung gusto niyo pong tawagin industry, okay? Ngayon naman, may bago. Bacolod City naman. Ang pinupuntahan. Ang sinasabi ko po sa inyo ay yung slow food. Ano ba yung slow food? Ano po yan? Movement yan eh. Nagsimula yan yung 1980s. Dahil merong gustong itayong McDo doon sa isang historical site Sa yan sa Italy. Rome. Sa Italy. Nagalit ang mga Italiano. Ano yan? Puro fast food na lang? Eh kami, we are preserving our Ayan. cuisine. So yung slow food po ay talagang parang protest move against fast food. Ano ngayon ang gustong gawin nitong slow food movement? Dito, sa Bacolod. O sa buong mundo. Ang ma-preserve po yung mga local na flavors and produce and everything. Ang ginagawa kasi ng fast food, uniform na lang buong mundo. Mapa-China ka, hamburger. Kung saan ka. Mapa-Bacolod ka, hamburger. Ganun ang fast food. Ang gusto nitong organization, yung slow food movement. Ayoko yung baring, babiyahe ka. Ako ang gusto ko, babiyahe ako, kakainin ko yung spesyalidad Doon sa lokal. ng lugar na yan. Ayan. Hindi yung bibili ka ng McDo, bibili ka ng Jollibee, hindi ka na Kung dapat bumiyahe. kung ano pinagmamalaki ng lugar na yan. Yan. So, ito po yung katangian. Kaya ako very excited dito. Oo. For the first time, itong slow food movement, it's a big movement na po worldwide. Okay? Sikat na yan. Kailan slow yan sa food. Bacolod? Mid-November. November 19 to 23. Okay? Nako. For the first time ever, outside Europe po gagawin niya, conference na yan. At ang napili Ay, Bacolod. ay Bacolod. Nako, sarap niyan. Inasal? Usually po, yan, sa Turin, Italy ginagawa, biennial, every 2 years. At it attracts thousands upon thousands of visitors. Baka na sabihin ni Frasco, kanya to. Maganda na kayo dyan sa Bacolod. Marami dyan, inasal. Ang mga Bacolod, inasal. organizer po ng slow food, libo-libo raw po, 20 countries ang inaasahan nilang darating. Ay, ano pala yung slow food sa Philippines? Hindi lang may Dumaguete, Iloilo, Cordillera. Ito lang, Bacolod, sila yung nanalong Hindi. mag-host. Oo. Doon gagawin yung conference. Yung conference. Pero yung slow food movement po, matagal slow- nang matagal umaandar na dito pala, sa atin oo. dyan. Kamukha, halimbawa, yung Barako Coffee. Yan. Isa po yan sa mga target nila ma-preserve. Kasi ang coffee, nagiging, na lang, Starbucks, Oo, gaya niya. generic brand. Kaya- Ay, paano na yung Barako? Halimbawa, yung Kalinga Rice. Yan, mga ganon. Very unique. Ano yan, mawawala na yan? Pili, yung mga ganon. Yan. Okay? Kasi tayo, unique yan, pili, walang ganyan sa ibang bayan. Okay. Kamakailan po kasi nag-launch nitong conference yung that they will hold the slow food co. Masarap magpunta siguro sa Bacolod sa November Nakakagutom, 19. bro. Hindi, iba-ibang kwenyan eh. Hindi, ito meron sila. At saka ano rin yan, I think it's also a Nakita ko yung tribute. site eh. It is also a tribute to Gaita Forest. Oh, really? Yes. Ayos yan, no? Ilongga ba si Kay? Yes, doon sa area na yan. Yung Bacolod area at saka yung katabing bayan. Kung bakit ba napag-usapan natin to? Sabi po Nakita ko nung yung pinuno site, nung slow food, Paolo Di Croce, Okay. yun tungkol sa Pilipinas. I think that you are the perfect example of what food wants to do in protecting and giving value to diversity. Every little island has a cultural heritage to Yes. protect. Yes. Yan po. Yes, yes. Yang mga ganyan, mga foreigners pa nakakakita. Imbes na yung ating Department of Tourism. Baka naman sabihin niya ito, kanya to. Sinusuportahan naman nila. Wala. May supportive siguro. Very Wala supportive. Kasi malaki na rin pala yung, Hindi nga nakasingit sa yung statement. slow food sa Philippine movement. Oo, laki matagal pala. na rin yan, Ano itong tinuom na manok? Oo, yan, mga ganun. Yung nakabalot sa, sa dahon. Department of Hindi, Tourism sa yun? ano rin to, sa Akala slow ko, food. baka sa inaangkin na nila Binangawan, naman yan. Iloilo. Ayun. Diyos ko.
Grabe pala. Iba-iba raw po Iba-iba. mga chefs na Pinoy at Ang, worldwide. Ang sasama dyan. Ang kanilang gagamitin, puro local ingredients. Okay? Hindi po yan mga, ang gagamitin kabyar o mga Hindi. local. Kamote siguro. Ay, si Secretary Cristina Prasco pala, sumusuporta sa slow food Yes. movement. Support lang. Oo. May selfie siya rito kasama niya yung mga... Ayun, pumapil na Yung naman. last September. Ayan. Sa Turin, Italy. Doon Yes, bumiyahe sila. yes, doon sila, Bumiyahe doon sila sila. ron, sa Turin, Italy. Sino-sino po ba mga international chef? Ang pupunta dyan sa Bacolod ngayong November. Ako gusto ko nga pumunta ron. Paghandaan ko na to eh. Pag-iipunan November ko na yung yan, mamasa- bro. November Pwede, 19 to 23 eh. Pwede. Gawa tayo. Mga Michelin. Yan. Michelin. Okay. Mga Michelin na chef po to. Ha? Halimbawa, yung first Filipino restaurant in Florida na nagkaroon niya ng Michelin Green Star. Si Pupunta- Lalicon, Lord Fair Lalicon, siya po ang chef, Chef, papunta dito ng yan. Kaya. Kaya, no? It's yung po yung kauna na Filipino restaurant in Florida na binigyan niya ng Michelin star. Okay? Yan po darating dito. Ay, kaya excited ako, ano kayang klaseng pagkain ng Ginawa niya. Agaya? Oo. Using local ingredients. Ay, ang Bacolod, napakayaman ng cuisine. yan. Oo. Marami. Nung naalala ko, nung nag-aaral ako, pare, pag Inasal. pag summer, diyan kami nagte-training eh. 2 buwan kami diyan. Training namin ng basketball. Nako, nagtatabaan kami lahat. Sa sarap ng pagkain. Ayun, kadyos. Inasal. Ganun. Bacolod. Kadyos, Bacolod yun. Halimbawa po, itong Melissa Miranda. Yan. Yung kanyang restaurant ay yung Musang. Diyan sa Seattle. Sa ano yan, ano? Sa Washington. Best new chef of 2022. Pilipino rin po yan. Sipin mo, magagaling. Ah. Alam mo ba na two administrations ang pinuno ng kitchen, yung chef, presidential chef ay Pilipina. Sa Washington, D.C. Sa Washington DC. Galing. Romy Durotan. Oh, yan. Chef po yan ng Purple Yam. Okay? Ang daming mga Pinoy. Magagaling tayo. Syempre po, marami rin foreigner na chef na darating dito. So, ang matindi dyan, yung tourists na ma-attract nito. Dapat i-build up to. Maganda to. Binibuild up ng Department of Tourism yan. Involved naman daw sila. Involved naman din daw sila. Anong Pero involvement yung nila? 2024 Di ba galing sila sa pupunta Turin? sila ng Turin. Italy. Nag-Turin sila eh. Hindi na masyal lang. Sobrang Hindi. masyali. Sila naging, ano yung ibig Baka sabihin? kaya nun? na sila nag-encourage na dalhin sa Bacolod. Yan! Galing! Yung ganda nito. Naayos nila, kinausap nila yung Okay. mga slow food. Sige na nga. Okay na. Okay. Pero may matanong ko lang. yung Slow kung food ba, maisali tayo theoretically dyan, ba, mas mahal ba siya or something? Hindi, not Baka necessarily. yan ang ano sa mga tao eh. Baka yun ang magiging constraint, no? Oo. Masyadong mahal naman yan eh. Hindi. Hindi, Inasal. Alam mo, yung tinuom na manok, hindi Para pa siguro. yung inasal na yan, kumpara mo doon sa Chicken Joy. Ang Pareho mahal yan. dito, ipamasahe mo. Saan? Yung Pag pumunta ka sa Hindi, Bacolod, pag pumunta ka sa Bacolod. ang maganda rito, yung pong trickle down effect. Oo. Pag nagkaroon ng ganyang conference, halimbawa sa Bacolod, marami dyan na mga tao, gagayahin na yung mga nakita nila doon at magiging Precisely. available to everybody using local ingredients. Actually, yun ho ang promote namin nung pumunta kami sa Turin. Anak na to. Kasi yung trickle down talaga mangyayari po yan pag nagkaroon ng worldwide or global attention sa Philippine cuisine. Aha. Hindi, ang gusto ko dito sa movement na to, lalo na yung mangyayari sa Bacolod, sana yung mga Filipino, kasi yung slow food, iba-ibang regions pala eh. Oo. Ma-promote talaga yung heritage Local. culture natin dun sa para sa cuisine. Maraming Malaking bagay yan. Maraming ganyan. May dalawa nang nag-ano, si Sandy at saka si Claude Tayag. At hindi lamang po yung cuisine, yung dish.
Hindi. Ang pinopromote dito, pati yung yung- method of Yes. cooking. Yun. Sinugba, yung mga Oo. ganyan, no? Iba-ibang klase. Yun. At saka yung use of local Ingredients. Yeah. produce. Mga Na local herbs produce. at ano. Kasi po, ang sinabi nila, balang araw, kaka-fast food, lahat siya mawawala. Kaya ngayon pa lang, let's make an effort to preserve. Hindi lang mawawala yan. Yung kapapast food mo ng kapapast food mo, maraming Mananaba mga... ka. Hindi. Maraming mga consequences yan health-wise. Eto ngayon, finally, ang sa akin. It is not just a tourism event po. Para sa akin, kung ako ang Department of Agriculture, Yun na. sasakyan ko to, Yan na. at yung local produce, palalakasin ko, eto pala, in demand. Hindi ba? Yan ang tanimin nyo, Yan na cash nga. crop yan. Meron ba tayo, tanungin nga natin ng Department of Agriculture, baka pwede sila. Hindi, meron sila. There is an undersecretary for high-value crops. Anong ginagawa nun dito? Meron ba sila? Pinopromote nga itong... Sila nagpo-promote, galing. Yung use of local Hindi, produce. pare. Yung nagpa-press conference si Di Croce. Hindi mo Hindi si agriculture. Sarge. Hindi si Sarge. Tsaka hindi rin Department of Tourism. Ikaw naman, Paulo, sinabi ko na sa iyo, at least sinama mo man lang Hindi, tsaka- in cooperation with. Hindi ako nga magre-research ako Sana lalo. naman eh. sinabi mo Oo, yun. ikaw naman oo. Hindi yung slow food movement. Ito, binabasa ko yung website. Magre-research nga ako rito. So, it's not just eating on the go, yung nagmamadali ka. no. The art Enjoy of eating, it. enjoying it, Ayan. sourcing the right ingredients. Yung, balik ka sa buhay na ini-enjoy mo yung kinakain mo. Hindi yung kumakain ka lang para mabuhay. Sir Joel, Oo. you can say those things. Pero paano kami? Sa umaga, alas 4 pa lang, Ayun gising na na nga, kami. mabiyahe ka na. Mabiyahe na ho kami. paano Maghanap kami ako ng mag-i-enjoy connectivity niyan, dyan. oo. How can I work that out? Ayan. Halimbawa po, bawat region, meron sila sariling style ng empanada. Meron na ba nag-compile? Ayun, gaya niyan. Yung Hindi ba empanada sa dapat Ilocos, i-compile yan Diyos ng... ko. Sino ba pwedeng ano ba? Dati, Nga, ang gusto yung adobo gawing standard eh. Oh. Di ba napakatanga nung idea na yon? Ang yun nga po ang gusto mangyari, diversity. Ngayon, kung gagawin mo Yung standard yung diversity. adobo, lahat tayo ganong gumawa ng adobo. Di ba panahon ni Ramon Concepcion yan? Ramon Concepcion. Ganong gusto standard ng adobo. Bawat Pilipino may kanya-kanya style ng paggawa ng adobo. Dati meron nagko-compile ng ganyan, Nora Dasa. Ano nangyari? Cookbook, nawala eh. Meron pa rin kami, yung libro. Yung lumang, di ba, meron ka yung- nun? Hindi, yung mga bago ngayon, ang daming kuan eh. Ang daming pagkain na unique eh. Hindi, tsaka dito sa- mga chef na bata. Magaling yung mga chef. Halimbawa, bawat region, minsan nga probinsya, may sariling style na longganisa. Yan. Isa pa yan. Iba yan. Oo. Iba yan. Longganisa Cebu, yung bilog na maanghang. Oh. Di ba? May ginobatan, may bigan, may ilok. Bigan. Mga ganon, mga ganon. Together Pampango, up. yung matamis. Oo. O yung longganisan Lukban. Yan. Ban. Ayun. Yan. Yan po paborito namin sa golf course. Kasi madaling kainin. Pumalit lang yun eh. Hindi ba natin, siguro kailangan nga ng recording yan. Sino kaya ang gagawa na? Hindi ba cultural dapat yan? No, well, there's National culture. there's and, a chef yung si Ginagawa na ho yan ng Department of Tourism. sabi nino, Sabi niya. There's a chef si Erwan Yusuf. Ginagawa niya, umiikot siya sa iba-ibang region, dinidiscover yung mga traditional heritage foods. Tapos nilalagyan niya ng twist ng parang chef na madaling gawin. Hindi Hindi mahal. Hindi mahal. Hindi mahal. Pero ang importante sa kanya, ingredients dun sa lugar na yon at fresh. Pinipitas. Diyan nga papasok yung Department of Agriculture si Sarge. Ayun na. pasok Tignan mo na mabuti. Wala dapat, din pala, parang no? dati yung farmer's market. Oo. Meron yan. Yung farmer's market sa Cubao po, hindi totoong farmer's market yun. Yun lang ang pangalan niya. Oo. Ang totoong farmer's market dati, magpupunta ka, halimbawa sa Pangasinan, at yung mga produce ng mga farmer doon, Doon pupunta. available sa isang lugar, at pupunta ka doon, mamimili ka. Bibili kang tupig or whatever. Yung mga local salt na ibang klase, yung ganyan. O bangos, makikita mo doon. Ganyan po ang farmer's market. Nawala yan eh. Meron sa Hindi, Salcedo. sa bawat Nawala mga yan, Salcedo. probinsya,
Sa Totoo bang farmers market Salcedo yun? at saka Legazpi. Hindi, iba yun eh, pan-social yun. Hindi, ang Pan-social. sinasabi ko Pan-social? sana, sa mga probinsya, meron mga farmers market Yun na na ganyan. nga. Meron sa amin sa Bicol. Once a week, nagdadatingan mula sa Linang. Iba-ibang sa area. produkto. Oo, tapos nagtitinda na rin sila ng mga kalabaw at baka, wilder. Pero Dati pag napapasyal Tapos pwede ako, ka mamili hinahanap ng ko yung cuisine. farmers market sa ibang lugar. In every town, meron Pero ganun. nawala, maraming nawala na. Na hindi Sorry, na, not kasi for tinalo na sila ng mga SM, Hindi, not for ng anything. mga Oh, 7-Eleven. 7-Eleven, okay wala din naman na. yung mga Legazpi Market, Salcedo Market, meron na nga doon sa BGC, meron na rin. Pero ang ang mahal. Two, teka, medyo Pasosyalan. medyo sosyalan. Although may mga local food din, may nag-iihaw doon. Doon ko nga nakita si si Jess Lee, bumibili ng bangus sa si Jess Lee. Kaya nga, ang maganda, Yung mga- after the meron din event naman. in Bacolod, Magkaroon ng Yan, ganyan revival. magkaroon ng mga ganyan na revival. Back to, ano. Oo. Yung mga local food items. Pati yung local cuisine, yung mga regional. Ang ganda niyan eh. Saka Ang yung ganda kinikwento nito. ni paring Dennis Antinor, doon daw sa, di ba, yung sa bunuan bangus, pinakamahabang ihawan ng bangus na Pero once a year lang yun eh. Once a year lang yun, Oh, dapat medyo Regular, oo. regularly. At saka I ma-revive yung mga I like this local concept, yung markets. slow food. I mean, kasi as you age, gusto mo yung ganyan na ayoko nang mabilisan lagi ang kainan, laging fast food. Although punong-puno lagi sila, no, yung mga sa Metro Manila. Kailan ka huli nag-fast food? Kailan lang. Ako na, hindi ko na matandaan. Okay. Talagang magtsatsaga ako, magluluto ako. Na magluluto Na- ka. Hindi, pag nasa sarili mall ko. ka kasi, ito na, para mabilis at mag-grocery pa. Hindi po sa sinasabi ko masama yung fast food, Oo. pero talaga masama. Health-wise. Eto, sinasabi ni Ted Herbosa, namumroblema daw sila. Yung mga management ng mga government hospitals. So, ang naiisip niya raw, kumuha ng private partners para po daw sa operations and maintenance ng mga ilang government hospitals na namumroblema sila. Ang pinakamalaki pong conglomerate dito ng hospitals ay gobyerno, whether we like it or not. So kaya ang namumroblema daw sila dyan, yung operations and management. So, ano kaya to? Privatized pare? Style Aboitiz sa mga airport? Ganun ba? Kanya-kanya agawan ba yan? Kailangan may o ROI style yan. SMC sa NAIA? Makikinabang ang taong bayan at ang gobyerno. At malaking Anong upfront style? sa gobyerno. Dapat ganun. Dapat ganon. Ayaw mo yung aagawin na lang. If you don't have an expertise, you are in this particular... This is similar dun sa school buildings. I-turnkey na gagawin ng isang private sector na foreign upfront. May mga basta bayaran sila. May Oo, mga yung ganun private ba? sector, maski ng mga global nga yung mga yon, they've been doing management of hospitals or medical care facilities. So alam nilang gagawin. Alam nila, and saka bulk sila. Halimbawa, bibili So magpa-partner ang mga local. mga with ganon. them. Oo. Hindi aagawin na lamang yung hospital. Hindi pwede. You have to have certain criteria. Marami-rami yan pare ha. Mahigit 80 raw yan, sabi ni Health Secretary Ted Herbosa. Mahigit 80 yung government hospitals na yan na napakalalaki. 1.5 years ago, di ba nagdala na nga kami dito ng Australian group? That was for that purpose. Okay. To take a look at our system and then to provide some assistance, and then they can manage. Because they are managing hospitals all over the country. Ganito po yung reasoning dito. Imbes na mag-concentrate ang government at gumastos ng gusto sa mga hospital na to, which is kailangan naman. Ang problema kasi dyan, yung equipment, Yes. you have to keep on modernizing. You have to keep on updating. That's what the word I was looking for. You have to keep on updating your technology. Yes. So, buhos ng pera yung government. Ang sinasabi ni Ted Herbosa, parang mas kailangan yung Private urgent sector. care ambulatory Yes. service na hindi po ganun ka-complicated. Yes.
At doon mag-concentrate Ang government. ang government, yung mga centers na yan. Yes. Yung ano, Pag yung- worst case, Doon at saka na. dadalhin doon sa hospital na talaga. hospital. And let the private sector partner with government. Yun. At sila mag invest dyan sa equipment update. Palagi yan, constant yan eh. And in return, what do they, paano? May kita sila ron. Concession Kasi agreement. magkakaroon ng, kumagayo, government, yung private sector ward, kapag ikaw private sector, nagkasakit ka, alam mong magaling yung hospital na yan, kahit government hospital niya, pupunta ka ron. Dahil napakagaling ng mga doktor. Kikita sila ron. May portion ngayon na, naman yun, TY. Okay. Ito yung mga ward section. Ganyan. Mamamanage sa private sector yan, kaya na. Ang Makati Medical, hindi lahat yan mamahalin. Merong mga kwan dyan, charity case. Binibigay ng private sector. At nababawi nila yon through the other. Hindi lang nila ina-announce o minamarketing. Hindi, yun. At hindi. Baka, Baka dumugin. tagsain sila. Baka dumugin eh. Oo. Eto, Oy. dudumugin tong susunod na. Pinstripe tingin. pare, Pare. pinstripe. Mukhang mukhang money laundering. Hindi pala. Hindi pala. Yung dating Pinstripe nito, pare. Hindi pala. Ano pala to? Broadcaster. Broadcaster. Yeah. Broadcaster. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako si Conrad Banal, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, nandito na siya. Ito na po. Andito na po ang ating award-winning broadcaster, journalist, Dennis Antinor Jr. sa Ronda Pilipinas. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola